Mga kapuso, sarado po ang dalawang lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa pagtatayo ng MRT-7. Kaya may bagong traffic scheme sa Commonwealth Luzon Avenue. Narito ang unang balita ni Bam Alegre, live. Bam! Hey, good morning. Bagong traffic scheme dito sa Commonwealth Luzon Avenue at bagong adjustment din para sa mga pasahero at mga otoridad. Dahil over the weekend nga sinara yung dalawang lane ng Commonwealth Avenue para magbigay daan sa construction ng MRT-7 o kakaroon ng train station dito. Dahil dyan, pinagbawal na maghintay doon sa Tandang Sora intersection na nakasanayan ng marami bilang loading and unloading zone. Kailangan pang maglakad ng mga pasahero papunta doon sa Luzon Avenue malapit sa isang kilalang grocery. Yun yung loading base sa ngayon. At dahil dito, ang reason daw behind this ayon sa MMDA ay hindi na raw kasi magigiligtas yung intersection ng Tandang Sora oras na magsimula ang construction. Kaya dapat ngayon pa lang hindi na masanay na maghintay ang mga pasahero rito. Pero hindi naman daw tatanggalan ng access yung Tandang Sora footbridge. Dagdag pa rito, 3 U-turn slot ang binuksan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue mula Luzon hanggang Philcoa. Ang mga pasahero naman tila mga tupang kailangan ng pastol dahil hindi nila alam kung saan sila sasakay. No? Wala pang signages kanina na makita yung ilan. Pero may mga nakaantabay na mga enforcer para gabayan sila. Yun nga lang, Rhea, may mga nakita tayo na habang ginagabayan, may mga bulong na syempre nayayamot, naiinis. Maaga pa lang hindi sila makasakay ng maayos. Pakinggan natin yung mga pasahero. Nung sinara nila yan, sir, yung flyover, anong epekto ngayong umaga? Sir, lalong naging traffic. Tsaka nahirap sumakay. Ayun. Punuan yung bus na Medyo marami na tao ngayon eh. Papuntang East Avenue nga lang po ako, ang hirap sumakay. So Rhea, dahil sinarado na yung Tandang Sora intersection, pati yung spotlight na yung stoplight dati dito ay hindi na gumagana sa ngayon. Kanina, maraming mga pasahero dito sa ating likuran. Pero ngayon, makikita ninyo, dalawang traffic enforcer na lang yun nandyan dahil actively nilang pinapapunta yung mga pasahero banda ron. Andun yung build-up ngayon ng mga pasahero. Sa mga oras na ito yung traffic situation. Dahil na rin sa nawala na yung sa stoplight dito, patuloy pag-usad pero marami na rin yung mga sasakyan. Sa mga oras na ito, sumisikip na rin ang daloy ng trapiko. Yan ang latest mula rito. Balik sa Rhea. Alright, Bam, kung kanina ligaw yung mga pasahero natin, sa mga bus at jeep naman, hindi ba nangangapa sila kung saan ang loading and unloading pa rin? Meron bang nag-guide din dito sa ating mga motorista sa mga jeep at bus, Bam? Well, kanina, may mga bus pa rin na humihinto rito pero kasi ngayon may mga active na nagsasaway. So ngayon, andun sila ngayon lahat nag-aabangan sa may bandang Luzon Avenue. So it's going to be a rough adjustment for most of us pero kailangan na magkaroon ng masanay dahil ayon sa mga otoridad, possible na umabot na hanggang 2 years itong ganitong eksena rito, Rhea. Nanguhuli na ba yung mga polis o medyo yung mga traffic enforcers natin o pinagsasabihan muna? Pinagsasabihan muna nila, no? Parang may isa dito kanina meron pa ata siyang megaphone or microphone system. So talagang iniisa-isa muna nila sabihan yung dahil it's new nga, no? So wala naman daw, parang awkward naman lagi daw ang mga bagay-bagay sa simula. So muna, kanya-kanya sakripisyo muna ayon sa enforcer. Yun yung naririnig ko kanina. Kanya-kanya sakripisyo muna. Kailangan sanayin muna, no? Maraming salamat, Bam Alegre.